Kamusta kayo lahat? Ngayon ay finishing touches ako. Itong grills na ito ay pipinturahan ko na ng finishing paint. Na pinturahan ko na ito ng primer. Pati yung mga nandun sa likuran, yung mga gate na yun. Okay, so ngayong araw na to, ang aking objectives, mapinturahan yung mga grills ng white finish. So ang gagamitin ko sa kanya, ito. Quick dry enamel na Boysen. Hindi ako nagamit ng ibang pintura. Mas prefer ko ang Boysen. Makintab kasi ang output ng Boysen. Okay, so for the meantime, kaunting paalala, baka hindi nyo pa alam ito. Okay, sa mga baguhang nagpipintura, kapag ka nalagyan kayo ng pintura sa kamay, huwag nyong babasahin ng tubig. Ang pinaka-the best, kumuha kayo ng basahan, lagyan ng kapirasong thinner, then ipunas sa portion na nalagyan ng gapatak na pintura o nalagyan ng pintura. Kasi pag nalagyan nyo ng tubig, mahirap nang baklasin yun. Saka na lang kayo magbanlaw. Kasi mga may thinner kayo, at least matatanggal ang pintura. Okay, so kaya ako may nakaredy ditong basahan. At yung thinner lagi nasa tabi ko. Ayoko kasi maraming tumapon sa kamay ko ng pintura. At nagwagwantes na rin ako kasi hindi natin maiwasan. Kapag ka nagpipintura, talaga may mga malilit na tilamsik yan. So nagamit na rin ako ng guantes para, kasi pag pumunta sa pagitan ng kuko, ang hirap baklasin. Kaya mas maganda gumamit kayo ng guantes kahit na luma, para at least pag pumatak dito lang babagsak. Okay, so tignan nyo na lang kung paano ko to gagawin. Siya nga pala, ang style ng pagpipintura ko, una muna i-roller ko muna ito. Hindi paintbrush ang gagamitin o roller ang gagamitin ko. Then yung mga singit-singit, saka ko na gagamitan ng paintbrush para mas mabilis. Kasi yung puro ganito, parang mas matagal ng kaunti. I mean, dagdag bilis kapag may ganitong roller muna. Then ang pang-finishing, ito, sa mga singit-singit. Okay, so tignan nyo kung paano ko to gagawin. Okay, so for the meantime, maghahalo muna tayo ng pintura at saka thinner. Okay, so ganito ako maghalo ng aking pangpintura. Okay, pagbubuhos muna ako ng kaunti rito, yung tansya ko lang na kung gaano karami. Then dito na ako maghahalo ng thinner sa ibang lalagyan. Okay, mag-alala, ano na ito? Tuyo na ito. Tuyo na yung ano na ito. Kaya pwede na yan. Then, bago natin ibuhos yung pinaka-pintura natin, haluin muna natin ng maigi para yung chemical niya sa loob o yung component niya sa loob ay halong-halo. Kasi yung iba kasi natining para mahalo ng gusto yung kanyang mix, yung kanyang mga sangkap ng pintura. Okay, so sa tingin ko naman okay naman ito kasi bagong bili ito. Bagong dating siguro sa kanila sa hardware nila. Okay, so ilalagay ko na ito dito. Tapos dito na ako maghahalo. Magbubuhos lang ako ng konti. Okay, so pag may natirang ganyan, tinatanggal ko yan para maganda yung lock. Lalagay ko na siya rin sa ating haluan. Para hindi mahirap magbukas kapag gagamitin ulit natin ito. Okay, so pagkatapos na ito, isilyadong maigi ito. Ibalik yung takip. Okay, so meron na tayo rito pintura. Yung iba hindi na naghahalo, pero gusto ko gusto ko manipis lang kasi ito, 3 patong ang gagawin ko rito. Bago ako magpatong, magpapalipas muna ako ng mga at least 24 hours. Pero pagka mahalumigmig ang panahon, na halimbawa nagpag-uulan, minsan naabot ito ng 2 araw.
Tulad nitong primer paint na ito. 2 araw na yan. Parang sa tingin ko naman okay na siguro eh. Okay, so bago maglagay ng panibagong coating, at least mga 24 hours. Depende nga sa panahon. Kung mainit, mga 24 hours. Kapag medyo mahalumigmig, maski 2 to 3 days bago nyo patungan ulit. Huwag nyo bibiglayin kasi makukurta yan. Okay, so maghahalo na ako. Okay, paint thinner ang gagamitin. Dito ko na inahalo yan, maglalagay lang ako. Tinatansya ko lang na hindi masyadong malabnaw, hindi masyadong malapot. Then yung roller na rin ang pinangahalo ko dyan. Mga 5 minutes sa paghahalo. Bago ko ipahid sa ating bakal. Para nagmix talaga yung thinner at saka yung pintura. Kasi pag hindi ninyo hinalo yan, ang thinner nasa ibabaw lang. Itong unang pahalo ko ay talagang talagang malabnaw kasi unang pahid lang. 3 patong itong gagawin ko na ito. Gumawa ako ng plywood para pampiga. Ganun yan ang magiging silbi niyan. Tutulak ko ng paidalin bago ko ipahid para mabawasan yung kapal ng yung lapot ng pintura. Okay, sa tingin ko medyo malapot pa ito. Kaya dadagdagan ko pa ng thinner. Gaya ng sabi ko sa inyo, huwag nyo kagad ipupunas ito. Kailangan halong-halo ito, mga 5 minutes na paghahalo. Okay, sa tingin ko okay na ito. Pwede na itong ipahid. Bago nyo ipahid, pigain nyo muna ng kaunti para hindi magkalatan sa magtuluan ang ating pinipinturahan. Okay, so ito na. Naka-ready na yung ating mixture. Okay, so ipipinta ko na ito. Tignan nyo na lang kung paano ko ito gagawin. Unahin ko muna yung parting ng mga design kasi medyo masalimuot yung design. Kinakailangan pagpapahid nyo, titignan nyo na walang natulog. Dahan-dahan lang, huwag din yung bibiglain yung pagpipintura. I mean, huwag nyo itidiing maigi yung ating pinaka-roller kasi magtutuluan yan. At manipis lang muna sa unang pintura.
Okay, wag nyong expect na makuha kaagad yung pinaka-puting-puting kulay kasi first coating pa lang ito. Hindi kaagad lalabas dyan yung puting-puti. Kasi manipis lang ito ang aking first coating. Kaya nakalimutan ko mag-gloves. Dede mo kasi. Lalagay muna ako ng gloves para safe tayo. Lumang gloves para hindi tayo matalsikan sa kamay. Kasi hindi maiwasan yan. Talaga may tatalsik at may tatalsik yan. Nakita nyo kung ano kabilis kapag roller ang gamit. Mas mabilis kasi pagka roller ang gamit kaysa brush. Okay, kapag ganito na, may mga singit-singit dyan na hindi nadali ng ating roller, yung mga singit, yung mga gilid-gilid, paintbrush na ang gagamitin natin dyan. Itong paintbrush na gagamitin ko. Ano lang ito? Di uno. 1 inch. Okay, so sisipatin ko sa isang side na to at saka sa side doon, titignan ko kung lahat ay nalagyan na. Okay, pagkatapos ko masipat dito sa side na to, sa kabilang side naman ako sisipat. Para walang ligtas yung mga nakaligtaan. Okay, so tingin ko okay na. Lahat okay na itong part ng design na ito. Pwede ko nang idiretso yung pagpipintura sa mga square bar.
kailangan i-ano natin, ibigay muna maigi yung ating roller para walang tutulog. At hindi masyadong madiin ang pag-a-apply na ito. Konting lang ang pressure na i-apply natin. Kasi kung hindi yan na ng gusto, mapipigaya tapos ay magtutuluan. Paibaba ang pagtulak pagpiga. Paibaba ang inyong gagawin na pagpipiga sa ating baby roller. Kasi ano lang ito 4 inches ang size. Para nakikita nyo. Tapos na natin pinturahan yung ating grills. Natapos na natin pinturahan yung harapan na portion. Then babalik ta rin na lang ito at yung likuran yung pipinturahan. Ngayon kung ganito ang position, pwedeng sa likod tayo bumira, okay lang yun. Ngayon kung mabilisan, babalik ta rin natin ito. At ibig sabihin, yung nasa ilalim na to ang ilalagay naman natin sa ibabaw. Ganun ako magpintura ng mga grills o kahit na anong gate. Okay, so naipakita ko na sa inyo yung proseso. Hindi ko na masyadong ipapakita yung iba. Parang at least madali lang naman siya, natutunan nyo na naman yata siguro. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli sa mga baguhan. Sana may napulot kayong kahit konting kalaman, may na-share akong konting knowledge sa pagpipintura. Kasi hindi basta-basta yung pagpipintura, hindi yung porket nakabili kayo ng pintura,
pipintura nyo kaagad yan. Okay, so kinakailangan muna haluan muna ng thinner o haluin muna maigi ang pintura. Then, kapag magpipintura, dapat merong extra basahan just in case na malagyan yung kamay nyo o kaya meron kayong guantes. Tulad nito. Kung wala akong guantes, ayan o. Ganda, ingat na ako kanina pero nalagyan pa rin. Kung sa kamay yan, mahirapan na tayo tanggalin. Okay, so maraming salamat sa pagsama at sana may napulot kayong idea kahit konti sa mga baguhan. Yung mga marunong huwag na kayo masyadong gano. Okay, so para lang sa mga baguhan ito. So hanggang dito na lamang muna uli. At marami pa akong pipinturahan yun. Mga yun. Meron pa ako rito sa likuran, yung pao. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Abangan nyo yung pagkakabit ko na ito doon sa bahay ng anak ko. Doon ko ito ikakabit. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Hanggang dito. Salamat nga pala sa mga bagong subscribers. Malaking tulong yung ginagawa nyo pag-subscribe. Thank you so much. At saka sa mga nanonood sa akin channel. Maraming salamat sa pagsubaybay sa akin channel. Thank you so much. Thank you. Until then.